Have you been working out, bro? Yeah, bro, I've been working out. Yeah, you look buff. Yeah, I'm hitting the gin. What gin, bro? Gin calamansi, gin bulag. What are you saying, bro? That's so Yeah, that's very it's a Filipino, bro. Filipino drink. You know, it consists of gin Yeah, and could you come closer to the mic, bro? calmansi. You know, Yeah. calmansi. Would you like to adjust the mic, bro? Sure, bro. Yeah, is that fine, bro? Yeah, that's all, bro. Yeah, I mean, by the way, bro, you look really good right now. Yeah, I'm hitting the gin. What have you, except for hitting the gin? I've been working out. Yeah, I mean, I've been working out my mental health issues, man. yeah, do you have severe anxiety, bro? Yeah. Yeah, because I heard from my Konya friends, bro, that Yeah. the gym would actually help you out, you know? Really? Yeah, I mean, That's awesome, bro. look at those arms, bro. Look at those chests, bro. Yeah, bro. Yeah, you have really good muscles, bro. Yeah, bro. Tigil na nga natin to. Nakakainis na. Hindi ko kaya. Ang pangit. Hindi, kadiri. Alam mo, may mga criticism talaga ako sa mga ganyan mag-podcast yung super Konya, bro. Tapos, yeah, tsaka, mga feeling, mga feeling motivational speaker. hindi lang yun. Kasi, well, if you wanna talk about a lot of scary shit or theoretical... Oo. Oh, yeah. Diba kung kailangan mo ng makinig sa mga theories, bro? Yeah. You listen to that podcast, bro, kasi they keep on jumping from one place to the other. Diba, bro? Yeah, it's like, Yeah. and the title, and the name itself, man. Yeah, I mean, it keeps on jumping, bro. Yeah. Yeah, dude. It's like dancers dance. Walkers walk. Yeah. Runners run. Yeah, if you know, you know. But by the way, bro, have you heard about the SpongeBob theory, bro? Oh shit, that sounds new, man. Yeah, I mean, I've heard somewhere, bro, about this theory about SpongeBob that he was actually created by Israel. Holy Yeah. shit, bro. And he was- mind blown, bro. Yeah, because he was meant to be sent to the United States, bro, to be a spy, bro. Holy Yeah. mother of God. I mean, take a look bro. at how he's designed, bro. It doesn't make sense, right? That's Kasi wala so, naman. he had so many holes, bro. Yeah, kasi wala naman talaga sense yung sinasabi ko, bro. Very self-aware, no? Mga Reddit, mga Reddit na nag-podcast. Hindi, yung mga Redditors naman kasi, minsan may mga sense, pero minsan comedic talaga eh. Alam mo yung mga lolcow, ganun. Mga lolcow people. Wala lang, parang maganda lang isang source of content. Ganun lang naman yung naisip ko. Anyway, napansin mo ba parang may mga trend ng podcasters ngayon? Hindi ko lang alam kung nangyayari na dito yun sa Pinas eh. Pero yung mga podcast na ang ginaguest nila madalas mga porn star. Oo, sa America, mostly. I mean, okay lang din naman sa akin yun kasi nalalaman natin kung sino sila behind the the camera. dark side of the industry. Oh, the dark side, the good side of the industry. Yun nga lang, minsan yung iba sa kanila, napansin ko, parang may pagka-delusional na eh. Oo, kasi sa trabaho nila feeling nila sila parang sila yung nasa pedestal no? Well, Paano delusional? well, delusional sila in a way kasi na tingin nila they're making a big change. Oh. Yeah, yun yung inahanap ko palang word. Tingin nila they're making a huge difference sa mundo. Oh. Pero sa totoo lang, they're making it worse for men na mas maging lonely, mas maging demotivated sa buhay. Totoo yun eh. Akala ko nga joke-joke lang yun. Pero based on neuroscience naman kasi ito yung mga neuropsychologists, ganun. Tama ba? Neuroscientists. Yeah, elaborate. Oh, ang sabi kasi nila, sa ano to si Dr. Andrew Huberman, sabi niya, porn destroys your brain talaga as time goes by. Kung addicted ka sa porn, Problema talaga. problema siya sa cognitivity mo, ganyan, sa pag-process mo ng mga bagay-bagay. Word processing, ganyan. Problem solving, makaka-apekto yan. Tsaka yung social skills mo, yun nga. maapektuhan talaga. And aminado ako, naging ano rin talaga ako doon. Sobrang against ako doon. Pero nakita ko yung effect sa akin. Kaya prevent ko na kasi delikado. Binigyan pa nila ng example yung utak ng normal na tao versus sa utak ng tao na addicted sa porn. Yun. Para siyang kinakain talaga, napansin ko. Parang nag-shrink yung utak mo. May sense din eh. Din pala yun. Siguro okay lang naman manood ka ng porn kung
once a week lang, ganyan. Pero Pero yung, hindi ko talagang feel mo. pero kung araw-araw, Yun. yun na yung buhay Problema mo. na yun. Problema talaga yun eh. Tsaka you need some help. Ganun. Kailangan Yun mo nga. ng therapy. Anyway, back to these porn stars sa podcast. Yung iba sa kanila, puta, pag nag-in-interview sila, ang ka-crazy ng mga kwento nila eh. Yung isa, ito muna. No? Sana maalala ko yung iba as I go. As I say all of these stories. May isang kwento doon. Ano siya, MILF na porn star siya. Nakalimutan ko pangalan niya eh. Very forgettable kasi. Ang sabi niya, meron daw siyang best friend na yung kaibigan, na yung anak ng best friend niya, bale, merong anak na nasa army, US Army. Okay. So, syempre, jacked. Ganyan. Nag-workout. Tapos nung bumisita sa bahay niya, kasama yung, yung nanay ng sundalo, Yung friend niya. iniwan lang sila. Tapos, nag-sex sila afterward, syempre. Kasi nakita niya sobrang attractive daw nitong guy na to. Parang that's too good to be true. Tsaka soldier daw kasi. Hindi, tingin ko nangyari talaga Okay, eh. sige. Syempre, malamang yung lalaki na yun, alam niyang porn star yung kadil niya eh. Ay, oo. Tapos, ang pangit lang kasi nung description niya dun sa lalaki. Binigay daw sa kanya yung lalaki na yun, ng kaibigan niya, na para siyang sacrificial lamb. Ganun yung description niya. So sabi Kasi ko, tingin niya sarili niya, goddess siya. Ganun. oo, parang ganun. Sabi Delusional ko, nga. Delusional talaga. Sabi ko, tangina, there's something really off about these people. Not all of them. Parang feeling nila sila yung sinasamba. Oo, ganun. Ang pangit. Tsaka porque porn star sila, tingin nila kahit sino makukuha nila eh. Oo. Ako, hindi ko rin masabi kung I fully respect the job eh. Kasi, basically, you are a prostitute but with few extra steps. Nakita mo ba yung bago, yung Filipino, yung kay Lexilor? Ano bang meron dun? Hindi kasi nagpatattoo siya ng card. Parang baseball card na may design ni Lexilor. Yeah, continue. Tapos ginawa siyang partner sa porn video. Yung sinasabi nila bagong bayani daw. Tanginang yan. Si daw, kasi kalbo din. Siya daw si Juan Kasalanan. Johnny Sins. Tapos ako parang, Gago. anong hype din dyan sa tao na yan? Nagpatatulong ng mukha ni Lexilor tapos nasama sa video niya. Ba't sinasamba ng mga... Oo, natural na yun. Ganun talaga. Parang, nice, Lexilor, nice. Parang, yung lakas mo pre. Idol ka na namin, nadali mo yan. Ganun naman dito Hindi, eh. kung pinanood nila yung video, mukha siyang tuod dun eh. Wala siyang experience eh. Tingin ko may limit. May limit. Parang di mo pwede siyang halikan, di mo siya pwedeng hawakan sa kung ano. Okay. Dito, magiging tuod ka nga nun. Nakakaawa din. Yun nga eh. Tsaka yung isa pang kwento na delusional din talaga sobra. Ang sabi niya, siya eh, MILF din siya na porn star eh. Tsaka, syempre ako, tinignan ko, sino ba siya? Okay, sige. Okay, hindi naman interesting para sa akin. Wala lang, MILF lang. Okay, fine. Okay. I'm a grown-ass man, by the way. So, okay lang yun. Explicit ng podcast na to, kaya mag-expect ng... Hindi, wag na tayo mag-hesitate. Yun talaga yung reality eh. Yun, porn will always exist. Anyway, to continue my story. Ang sabi niya kasi, yung mga customer daw niya, bali, yung mga clients niya, yung mga nanonood sa kanya, ranging from the age of 19 to 28, ganon. Okay. Tapos, kinikilim niya na parang meron siyang nagagawang mabuti para sa kanila kasi ako yung nagiging source of dopamine nila. And then, delusional nga. Yung nga sabi ko, ito to myself, no, you're making it worse for them. Kasi binabayaran din siya eh. Oo. Diba? Binabayaran siya sa OnlyFans niya. So sabi ko, there's really a huge problem pagdating sa mga lalaki ngayon. Kasi nagre-resort sila masyado sa mga OnlyFans models. Tsaka siyempre, sa porn, very accessible kasi yung porn eh. Tsaka kasi ang problema dyan, yun nga, parang sinabi ko na last time nabibigyan ka ng distorted idea pagdating sa love. Yun din, oo. Parang, nag-heart sa message mo, gusto magpatiran yan sa'yo, pogi mo. Yun nga. Diba? Ganun nakababaw eh. Ganun nakadense yung ibang lalaki ngayon. Not to sound like an Andrew Tate, no? hindi kami part ng manosphere, pero na-observe ko lang din to lately. Parang naging soft nga yung mga lalaki. Parang, parang halos lahat sila lumuluhod na sa babae, ganun na eh. Tsaka yung nagiging trend na nga ata yun, yung pag na-reject ka ng babae.
May nakita siyang skit about na yung ugali daw ng mga lalaki pag binasted ng babae, nagagalit. Napilitan lang naman ako sa'yo, yun, ganun. Ah, Yung oo. pride, yung pride na Oo. wala sa lugar. Oh, defensive lang yun. Defense mechanism lang yun. Wag ganun, Brad. Po. ang loser nun, sa totoo lang, niligawan mo, tapos nabinasid ko, hindi naman ka talaga tatype. Tangin naman, fuck you. Pangit ko naman hindi naman ka talaga tatype. Tinesting ko lang naman Tinesting ko lang kung kakagat ka eh. Iba naman talaga gusto ko eh. Gago ang loser nun. Loser, ang lame mo, bro. Ang tawag doon, ang beta mo. Betaverse. Kasi pag ganyan, di ba, pag na-reject ka, just let it flow, di ba? Gawin mo yung sakit. Then after nun, work on yourself. Di ba? Ang galing naman ng love guru. Di naman, di ako lang. Clap, So clap. sabi ko na nun, di naman. Twirl the mustache. Di naman. Pero, how to be a decent human being lang naman yung sinasabi ko. Yun din. At saka, napansin ko rin, parang, ano ba, pupunta ka sa Pornhub, let's say, no? Ang dami ng category dun eh. Oo nga. Di ba? Meron na rin mga, ba't ka tumatawa? Nalalatawa lang ako. Kasi alam natin. Oo, syempre. Huwag na tayo magpaka-plastic dito, putya. Mga matatanda na tayo. Yung nga, nagkakaroon ng iba't ibang mga category yung porn eh. Dumarami na eh. May nakita akong advertisement, parang gago talaga. Yung ano siya, yung pinipenetrate niya yung ban ng babae. Yung buhok. ang labo, gago. Ano yun? Pawirdo ng pawirdo eh. Parang wala na silang ibang maisip. Oo nga, Ano yun? problematic na yun. Oo nga, parang may mental issues na talaga yung porn industry, pansin ko eh. Ibig sabihin, may nagkaka-fetish sa buhok. Siguro, oo. Dude, What the fuck? pagdating sa fetish talaga, parang sky is the limit eh. Kaya nga parang kulang pati pilik mata, papatira. Parang may turn sa pilik mata, tapos pinipenetrate yung pilik mata. Adi. Ina-tripping siyan, bro. Gago ka diri. Kaya yung buhok sa ilong, no? Baka nga sa, Yung angat daw. baka nga sa susunod, ilong naman yung i-penetrate eh. Next time makita natin, pinapasok na sa butas ng ilong yung ulo nung ano. Yak talaga, gago. Tsaka, patanga ng patanga yung content eh. Oo nga. Di ba noong nagsilitawan yung mga porn video na yung nasa stock sa washing machine. May nakakita ng puwet. Uy, may puwet, tirahin ko nga yun. Imbis na tulungan. Imbis na tulungan, na-stuck lalo. Tapos, basically, ni-rape nila eh. Di ba? Ni-rape nila yung babae na stuck sa washing machine. Imagine mo kung yung may sayad nakanood ng ganong klase, tapos nakita niya sa laundromat at may na-stuck na lang. Yun nga, tingin nila kasi magiging normal yun eh. So feeling niya, ini-invite siya ng babae na tirahin. Oo, ganun na nga. Ay, na-stuck ako, help me. But before you help me, maybe you could bang me. Diba? Parang For the lack of better term, ang retarded talaga. Sobrang retarded nun. Hindi magandang hindi magandang content. I mean, okay lang naman sa akin yung normal lang talaga, yung mild lang. Walang problema dun eh. Pero yung gagawa kayo yung lalagyan nyo ng creativity ninyo kahit mukha ng tanga, parang crossing the line. ano na eh. Ang goofy. Ang goofy. Ganun yung... Tsaka nagkakaroon pa pala ng mga bagong fetish ngayon sa mga babaeng jacked. Yung mga muscle-muscle na babae. Oo. Alam mo, So, na-intimidate ako sa kanila. Nakakita ako ng ganun. ako na-appreciate ko kasi they care about themselves eh. Parang, na-intimidate ako with respect. Na parang buti pa sila. Ganun sila ka-committed sa sa regimen nila. yes. Naalala ko din dati, parang pag nakakita sila pag yung mga lalaki na average, nakakita ng babaeng muscle-muscle, usually parang nato-turn off sila kasi parang lalaki yung nakikita nila na may mukha ng babae. Pero as time goes by, ngayon, napansin ko, nagkaroon na ng appreciation yung mga lalaki sa mga babaeng muscle-muscle na. Si yung crush kong wrestler, pangalan Si Rhea Ripley. Si Rhea Ripley. Actually, dahil sa kanya, tingin ko, Nakita ko yung may sinakal siyang lalaki. Ako din. gago! Sakalin mo rin ako, Rhea Ripley. Rhea Ripley, step on me, mommy. Mami, di ba, ma? Mami tawag niya sa sarili niya eh. Well, gimmick lang yun. Pero yun nga, napansin ko yung mga WWE fans. Pag tingin naman yung comment section sa kanya, gago puro manyak. Di ba, parang mga loser yun eh, mga ganon. Hindi nakakatawa kasi may mga comment doon, sit in my face, please. Pero gago, nakita ko yung workout ni Rhea Ripley. Gago yung likod niya. Grabe yun. Parang may orca sa likod eh. Sa mga babae na gustong mag-ganon, go ahead, man.
Parang, Kayang-kaya niyo yun. well, ano naman, okay lang naman tingnan kasi mukha pa rin siyang feminine. Yung iba Tsaka kasi, ano yun, respect. na-appreciate ko, na-respect ko rin. Pero hindi ako sexually attracted sa ganun. Parang to each their own. Hindi, nakakatuwa lang. Yun nga. May ganyan ka committed na babae, di ba? Si Rhea Ripley. No? Tingin ko dahil sa kanya kaya nagkaroon ng appreciation sa mga masal-masal na babae. Kasi, Kasi lang din siguro, marami rin mga babae na nagpo-promote ng physical fitness. yun nga eh. Pero alam mo, bakit ba, ito pala, no, total na pag-uusapan natin yung mga muscled, yung mga jacked women, ganyan, in particular. Kasi, napansin ko lang, bakit ba parang masyadong heavily scrutinized ang isang bodybuilder or athlete kapag nagsisteroid siya? Ano ba yun? Sorry, hold your thought. Ano ba yun? Kasi ang reason ba nun kasi tingin nila sa'yo phony ka, fake ka, o kaya ano ka, drug abuser ka, kaya galit sila sa mga steroids user? Ganun ba? Ang alam ko kasi, bawal yun. Okay. Pagka illegal drug ang steroids. Nakakadaglag lang naman siya ng ng muscle mass. Pero at functionality parang wala. Ganun. Okay. Basically, para ka lang nagturok ng... Nagturo ka lang ng collagen to look good. Ayun! Yun na nga. Ganun yan. Basic. Kasi ang pinagkaiba ng bodybuilder sa mga athletes, they try to look good. Kasi yun ang kinakategorize sa kanila eh. They have to look good. Maliit yung tiyan, malaki dibdib. Look strong. Hindi tulad ng ibang, MMA fighter, ba't nagtitraining yan, ba't nagbibuild ng muscle yan? Okay. To kick ass. Di ba? Yung bodybuilders kasi, nagtitraining sila to look good. Kaya kailangan nila mag-steroids. Tsaka nakakadagdag din ng boost yata yun pag nag-workout sila. Parang nadadagdagan ng intensity. Hindi ko, sa mga makakarinig sa akin, paki-correct ako. I stand corrected sa sinasabi ko. Pero tingin ko nakaka-boost din kasi siya ng confidence kung you look good on camera, in the picture, ganyan, in the mirror. Kasi diba? ano rin yan eh. Parang, yung pag-workout nga kasi parang dopamine din yan. Yun din. Nagpapasaya yun nga sa pag pinapawisan sila, masaya sila, ganun. Sana tayo may ganung mindset. Well, nag-workout naman ako kahit papaano nagbabike ka eh. Hindi naman gym yung akin. Actually, mas iba pa rin yung intensive workout eh. Pero yung sa akin kasi, more on cycling kasi gusto ko, nalilibang ako, nakakapag-travel pa ako. I mean, parang 3-in-1 na package yung cycling sa akin eh. Yun lang naman yung sa akin. Yun nga kasi, pansin ko kapag may nabibisto na hindi sila natural, yung mga fake nati, grabe kung i-criticize sila para silang yung pinaka-worst person in the world. Parang si ano, di ba? Sino ba to? Yung runner na... Armstrong ba yun? Apelido niya? Si Lance? Lance Armstrong. Ano siya? Anong sport niya? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Triathlete yata. Hindi ako sure eh. Nakalimutan ko. I'm so sorry. Di ba nung nalaman na gumagamit siya ng performance PED? PED, Pagsaklat ng niya, sponsor niya. Yun nga kasi fake eh. Phony. Parang siguro kasi nga, napakataas na disiplina ng sport na pinasok nila. Parang binastos mo yung yung sport pag gumamit ka ng PED. Tama ba? Lance Armstrong? Alam ko cyclist yun eh. Cyclist Siya, di ba? Si Lance Armstrong. Pinag-uusapan natin yung cyclist kanina eh. Yun nga. Anyway, yun. Corrected na siguro. Lance Armstrong, a cyclist. Yun nga. Napanood ko dati yung documentary na Icarus. Yun. Tungkol saan ba yun? Yun nga. Siya eh. Basically, in-expose lang nun yung disturbing reality sa Russia na karamihan ng mga athlete nila naka-PED. Kaya pansin mo dati for the past decade or so, dominant sila sa sports, sa Olympics of all places. Yun. As time went by, may nag-expose na doktor nila na yung mga athlete na yan, kaya ang lalakas ng mga yan, kasi meron silang PED. Holy shit. Tsaka nire-require sila ng Russian government. Na gumamit. Ganon. Yun lang. Tapos nung nabisto sila sa buong mundo, si Putin, nag-damage control, ganon. Kasi, ang ginawa niya, parang in-explain niya, hindi totoong nangyayari yan. Ito yung basis namin dyan. Pero syempre, dahil doon, na-disqualify yung mga athlete. Ilan na lang yung nakakalahok sa kanila, tapos hindi na gaanong dominante sa Olympics. Yun yung basic premise ng documentary. Tsaka, yung doktor na nag-expose, naging, tawag dito, nag-seek siya ng asylum sa US. Kasi hahantingin siya ng Russia.
Kasi kill on site siya eh. Oo, kill on site siya. Kill at will. Ganon. Grabe, no? Pero gagi, sobrang fascinating nung Icarus eh. Check mo yun. Alam ko Sige. nasa Netflix yun Meron eh. ba sa Netflix? Alam ko meron eh. O, sa Disney Plus. Hindi ako sure kung nandun yun. Okay. Hindi ako fan ng Disney Plus eh. Yun. Basta, ang kagandahan lang kasi doon, malalaman mo sa sarili mo na okay, hindi ko dapat i-pursue na mag-shortcut sa pagiging atleta ko. Ganon. Hindi, yun nga yun yung pinaka-essence nung ba't bawal yung mga PEDs. Kasi parang shortcut yun eh. Parang cheating nga. Pandaraya, ganun. Kaya bawal. Yun din. Tsaka, ano kasi, kawawa naman din yung mga kalaban mo sa sports, di ba? Parang yung issue ng mga parang issue ng mga trans na sumasali sa women's category. Di ba? Usapan na natin. Total, andito na tayo. Ito, full disclaimer lang. Wala kaming pake kung ano man yung gender mo or preference mo, whatever. We don't hate trans people. Yun nga, to be clear. Pero kasi, ang daya talaga kapag biological man sumasali sa women's sports. Ang unfair talaga. Ang unfair kasi, yun nga, yung bone density mo, same lang sa lalaki. Kasi biological. Biology structure ng muscle mo, pang lalaki. Yung lung capacity mo, pang lalaki. Yung puso mo lang or yung isip mo lang naman na nagsasabi na ano ka. Iba ka. Babae ka, di ba? Pero yun nga, yung pinaka-default strength mo kasi, yung pinaka-mahinang version ng lalaki, tapos itatapot mo sa babae na sakto yung pagiging fit, lugi pa rin yung babae actually kasi may advantage ka talaga since the beginning. Kasi biologically, male ka nga. Mas ano ka nga talaga. Not to sound demeaning sa babae, syempre, pero kasi mas ano siya eh. Tawag dito, I'm running out of words. God damn it. Mas... tawag dito. Let's just say mas may advantage ka. Mas may advantage naman talaga. Fuck, nablangko ko doon. Kasi tayo, dati pa tayo yung nag-hunt, di ba? Sila yung nasa household. Hindi naman sa dinedegrade sila. Sige. Yung kasi yung dati diba? Kaya na mas batak yung katawan. Pero sa panahon natin kasi ngayon, iba na. Unfair talaga pag may trans people na sumali sa sa women's category. Ito na lang basic example. Kaya nga sila sinisegregate, di ba? Kasi iba-iba tayo ng strength. Medyo political na yan yung sinasabi mo na yan. Ito basic example na lang. Sinabi to ni Joe Rogan tapos nagulat ako kasi it made a lot of sense. Sige. Let's say si Brock Lesnar. Naisipan niya maging babae bigla. Tapos nag-dominate siya sa sports. Gagi, imamanhandle niya lang yung mga babae doon. Diba? Bali-bali boto nun sa UFC o sa wrestling. Or whatever the sport could be. Diba? Ganun lang eh. Tapos i-apply mo yun sa ibang mga biological male na naging trans woman na. Diba? Sabi nga nila, simple lang naman yung solusyon. Isabak mo yung trans woman sa kapwa trans woman din. May bagong kategory. So, and then let's see if that would work. Pero ang problema kasi, may mga agenda sila na hindi, babae na kasi. Yan ang problema. Diba, sasabihin nila, hindi, babae na ako eh. Bakit nyo kayo sasali sa kapwa ako trans din? Anong point nyo dun? Actually, masyadong malaki yung issue na yung pinag-usapan. Doon na nagiging problematic eh. Tapos, ayaw mo namang maging offensive, pero, yun nga, kawawa din yung mga babaeng athlete kasi sila rin talaga nagrereklamo. Na, sila rin naman eh. Hey, motherfucker, lugi na kami Tinan nyo. Kaya nga eh. Wala silang napapanalunang medal dahil may biological male sa grupo nila. Ang malupit pa nun, mayroon pa rin naka-attach na penis, di ba? So, may chance. Di ba na may urge pa rin yun? Kasi nga, meron siyang dangling thing. Hindi, totoo naman to eh. May mga nagkiklaim na babae daw sila tapos nakakabuntis. Ano ba? Diba? Ang labo eh. Meron pa, babae daw sila tapos pumapasok sa CR ng babae. Para makapang manyak lang. May naging issue ganito eh. Prisoner siya, tapos claim niya na babae na daw siya. Pero take note, hindi siya nagpaputol, hindi siya nagpa-surgery. Hindi siya nagpa-surgery. He still looks like a man. A full-grown man. Tapos syempre, dahil claim niyang babae siya, nilagay siya sa cell ng mga babae. Anong nangyari? Nakabuntis siya. 2 babae na prisoner din. Diba? Ang gago eh. Stupid din eh. Naalala ko dati yung yung transgender na babae dito, trans woman na nagrereklamo siya, hindi siya makapag-CR sa CR ng mga babae. Naalala mo yun? Yung iyak pa. Noong 2019. Putya, umabot pa sa Senate yun eh. Pagkakaalam ko eh. Ganun nakatindi.
Syempre dito, accepting naman sila talaga eh. Wala nang problema kung ano pa yung gender mo eh. Dito sa Pilipinas kasi it's more on tolerate than acceptance. Okay. Yun yung tingin ko. Okay. Oh, Malapaisip ako dun ah. sorry. Tumama ka na naman sa mic. I hate you. Tinamaan ang bling-bling ko. De, joke lang. Hayaan mo na. Pero yun nga. Yun nga. Medyo problematic talaga yung mga ideology kasi pag Yes. pinapasok na dito eh. Yes. Nagsiseryoso tong usapan na to. Let's lighten it up. So sinadya ko yung sumagi sa mic para. Yun nga. Hindi, pero whatever it is, kailangan may limit ang bawat bagay. Especially sa women's Oo sports. naman. Lahat ng sobra masama. Yun nga eh. Pero masarap ang bawal. Naman. Masarap ang sobrang jerk off. Joke. Naisip ko masarap yung chicharon eh. Kahit bawal sa akin. The joke lang. Excessive jerk off is bad. It would kill you. It would destroy your health. Mababurnout si Junjun, di natatayo. May nangyari kayong ganun, sobrang pag-jerk off mo na Na-burnout. Ayoko na pong tumayo. pagod na po akong tumayo, master. Tangina, bastos mo, parang, May napanood ako matinding dati, porn. Threesome sila. So siguro sobrang intense nung pagka-cowgirl nung babae. Pag upo niya, nabali yung tumunog back, tuk, gumanon. Hindi eh. Parang siyang parang goma na bumaloktot ng ganun. Nawala yung ko. Ito, sakit niyan. Ayoko na. Yung parang yung hotdog na malapit na maputol. Ganun yung dating niya. Kapag binibend mo yung hotdog, tas mapuputol na. Believe ko sa lalaki, di sumigaw, hindi umano eh. So, parang, ayoko na panoorin. Nawala yung ko. Hindi kaya naman hit na siya nun. Nawala yung Nawala yung libido mo. libido mo. Yung na panoorin to. Tangina. Adi. Hindi ako fan ng yung mga porn na may kinalaman sa puwet. Parang, para sa akin lang naman, siya eh. Hanggang lang tayo, in for the win, yun na yun. Yung harapan lang, may harap na lilikod ka pa. Hindi ko lang thing yun, yung iba prefer nila yun eh. Pero, Hanggang doon lang talaga ako, in for the win. yun nga eh. Hindi ako fan nung behind. Hindi ako fan nung behind sex. Ilang topic to. Tigilan natin tong podcast na to. Shutdown ko na yung system. Shutdown ko na yung system, ha? Tama na, Anyway. Nakita mo ba yung trailer ng GTA 6? Ay, ganda, sobra. Jaw-dropping. Modern day Bonnie and Clyde eh. Yun Sa nga Vice eh. City pa. Tapos mga Hispanic sila. So Florida. May crocodile. May alligator sa mall. May mga Karen. So, may nagtutwork sa kotse. Habang umaandar yung kotse, nagtutwerk sa ibabaw yung babae. Ang kulit eh. Kulit eh. Pero talagang nahype ako. Sabi ko nga, tangina, mag-i-invest na ako sa better rig. Para dun. Kaso ang tagal pa, 2025 pa eh. Makakaipon ka ba? Siguro naman. Malay mo, big time na tayo nun. Sana. Yun nga ang nagustuhan ko lang doon. Kahit modern siya, nostalgic pa rin. Tsaka Vice City. Alam mo ba, meron akong funny story regarding sa GTA. Hindi nga, share mo. Simple lang naman to. Doon ako natutong mag-type ng mabilis. Sa cheat. Sa cheat codes. Doon ako natutong mag-type talaga. Hindi ako natutong mag-type sa school. Ang boring nga ng turo sa amin sa school eh. Ganyan lang yung pagta-type mo, yung para kang robot. Parang typewriter. Tak, tak. Tuk, tak, tuk, tuk. Ganun lang. Doon po, tarat. Ganun ako mag-type Ako eh. sa Counter-Strike, pag bibili ng armas. Oo. Bobo, lol. Yung isa pa yun, yung counter. Counter-Strike. Pero hindi ako masyadong invested sa counter eh. Lagi ako napapatay dun. Banu kasi ako sa Sa Counter-Strike eh. FPS in general. Hindi ako magaling sa FPS eh. FPS ang prefer ko na laruin. Okay. Ako lang talaga, third person. Mas fan ako ng third person. Sa RPG yan. Yun din dati, Pero GTA. banurin ako sa online games GTA, eh. puta. First time mo yung makaranas ng open world na laro no? Oo. Parang ang First sarap, time yun eh. ang sarap magagagala. Ganito Oo, pala parang wala ka nang pake sa mission. Oo. Yung tsaka, Yung mga side quest pa doon nalalaroin mo. Parang mas masaya pa kaysa sa actual na mission. Tsaka yung mga characters kasi interesting eh. Yung voice acting. Voice acting. Yung sa Vice City, si Ray Liotta yung voice actor eh. Di ba solid yun? Tapos, ang nagustuhan ko pa dati sa mundo ng GTA, sa Rockstar in particular, yung game design nila. Sobrang
Yun ang top notch. Very, I mean, ano siya parang paulit-ulit na napansin ko, pero na-enjoy mo pa rin. na-enjoy mo. Gawa ng story, gawa Parang ng yung map. Red Dead Redemption. Hindi ko pa nalaro yun. Ganda nun. Yung Try RDR 1, tsaka yung Tsaka 2. yung 2. Ganda. Yung 2 plano ko palang laruin. May may side quest doon, manununog ka ng Ku Klux Klan. Nakita ko yun. Tayo na rockstar to. May nakita nga ako dun yung meron silang kinidnap na black guy. Oo. Tapos, di ba mayroong ceremony dun yung KKK, yung Ku Klux Klan. Oo, hanapin. Hinagis nila dun yung black guy. Walang ginagawa yung KKK. Ang kulit gago, ang racist Pero, doon mo makikita na they're not going that far. Di ba? Parang, nga, nag-exist yung KKK after the Civil War kasi yun After Civil War kasi. Pero maganda doon, yun nga, pwede mo silang patayin. O pwede kang manghabol ng KKK doon, tapos ratratin mo ng revolver. Ang angas. Ang ganda nun. Sabi nga nila, mas maganda yung pagiging open world nun Ng RDR2. Yung sa GTA 6, di lang ako sure kung ang gagawin ba nila may iba't ibang mapa bukod sa Vice City. Feeling ko. Tapos, o kaya DLC na yun. Pwede. Oo. Naalala ko dati sa San Andreas, merong mission doon. Yung pwede kang makapunta sa Liberty City. Oo nga eh. Pero saglit lang yun. Saglit ka lang makapunta doon. Hindi ako sure kung pwede mo siyang talagang puntahan doon sa actual na Liberty City. Tingin ko lang siya mission-based Hindi siya yung casually pupuntahan mo lang. So sana itong GTA 6 sobrang laki ng mundo, hindi ka magsasawa. Pwede kang pumunta sa San Andres. So, San Andreas, sa Liberty City. Napansin ko yun, ba't parang inuulit-ulit nila yung mga mapa nila, Vice City. Iconic yun Ayaw nila lang gumawa ng bago. Ayaw nila gumawa ng bago. Parang ganda ng idea ng ng modern day Bonnie and Clyde. Yun nga doon nga ako natuwa sa GTA 6 kasi meron sila nung love team. Love team. May love team sila sa game. Tapos mga criminal sila. Yung final shot dun sa trailer, ang angas Trust me. Yung tumutok sila ng baril. Wow, ang badass. Badass couple. Yun ang lab team. Hindi yung mga Katniel ninyo. Kadiri. Parang Coco Martin tsaka Ivana Alawi. Ay, nako. Alam ko. Yung Katniel, nakakatawa Mas affected ang Pilipinas sa paghihiwalay ng Katniel kaysa doon sa 11 million na ginastos ng Alam mo, ang disturbing na nga Nababahala ako sa obsession nila sa lab team. I mean, anong taon na? 2023 na. Malapit na mag-2024. Tapos, naniniwala pa rin sila na totoo yung mga love team. Come on, man. Siguro, Lapit ka sa mic. At some point, kasi sila parang nagbigay sila ng saya sa tao Nandun na tayo. Yung goody lang. Ewan ko, hindi ko lang din magets talaga ba't yung iba affected sa paghihiwalay ng mga love team dito sa Pilipinas. Ang theory ko, probably kasi yung sarili nilang love life hindi gaanong kaganda. Kaya kapag nakakakita sila ng idea within this between these two people, tingin nila may pag-asa pa. Ganon. Tapos the fact na naghiwalay yung imaginary love team na yon, imaginary couple na yon, nawawalan sila ng gana, parang nagiging cynical sila at the same time. As a result, probably ganon. That's one of artista yung mga yun. Yun nga. Hindi, tsaka ilang beses na bang napatunayan na yung mag-love team na yan, meron talagang karelasyon sa labas. 'Di ba? Na non-showbiz din. Kaya nga natanga ako nung binabalita nila yung Katniel. Who cares? Okay, una sa lahat, who cares? Tsaka may mga friends ako affected. Bless them. Tsaka bakit sila masyadong fixated dun sa idea Doon ako natatanga So, kung iisipin mo, ang disturbing ng strategy ng showbiz dito sa Pilipinas, pagpapwersahin mo yung dalawang artista na lagi magsama para lang ma-please yung tao. Alam mo, ito nga. Diba? Parang undisturbing. They probably hate each other in real life. Di natin alam, di natin sure. Pero possibility yun probably hindi nila gustong katrabaho isa't isa pero kailangan love team sila kasi that's what sells Money, pera Yun nga tsaka gusto nila kasi mauhaw yung mga tao dun sa idea ng love team nila. Yes. Ganon. Siyempre, pag gumawa ng movie, ayan na, love team. Yung gusto nyo, di ba? Mag-flock dun yung audience. Ganon. Tsaka itong Katniel shit na to, ang lame sobra. Lame? Ang lame kasi hindi naman dapat tayo fixated sa ganyang idea Who cares, okay? Are they even a thing back then? Were they even still a thing? Parang naging totoo naman sila Pero, sabi.
Diba? Ang chismis nga kasi, chismis, may third party involved. Pero alam mo naman yung mga Pilipino mahilig sa mga ganyang issue eh. Di ba? Parang, nung nabalitaan ko, naghiwalay ng Katniel eh. Talaga? Okay, tapos na pala era ng love team sa Pilipinas ngayon. Yung iba kasi... Kasi sila yung last, sila yung huling matatag na love team, di ba? Pero basically gumuho yung mundo ng mga tao eh. Tapos ini-involve nila tong si Andrea. Brillantes. Sabi ko, ano ba yan? Nene naman yan. Na-involve nyo pa yan, puta. Parang kapatid lang tingin ko sa ganun eh. Tapos, may involve, sa bagay, mahilig nila okay naman na yung age niya ngayon, 19 na siya mindset yata. kasi ng mga Pilipino, ganyan. Hilig nila gumawa ng sariling kwento sa ulo nila. na parang yung mga sumasamba sa Aldab, naalala mo yun? Yung kulto ng Aldab. Tanginang yun. Yun talaga disturbing yun. Oo. Natanga talaga ako dun. Dapat may docu yun sa Netflix nun eh. Alam mo, interesting din. Di ba? Parang, tinamaan mo na naman yung mic. Siyempre, para ma-entertain ka. Pero yun nga, saan galing yung ganong mindset na hindi totoong nag-asawa na si Maine. Si Alden talaga, tsaka si Maine, mag-asawa na sila ngayon. Nakakatawa pa nun. Ang anak nila, si Raisa. People are crazy about love. Nakakatanga yung ano. Ano siya sabi mo? Lumang tubig. Inom daw siyang tubig. Ang inang yan. Pause muna, pause. Pause. Okay, we're back. Mag-apologize ka. Sorry. Napaos. Joke lang. Kaysa naman bigla kang sa galagitnaan ng recording na to. Yun nga, putangin ang crazy. Ang crazy talaga nung obsession nila dun sa love team. Hindi ako fan eh. Hindi talaga ako... Ikaw kasi moron mas deeper pa sa movies eh. Alam ko I sound like an old fart eh, pero hindi lang talaga ako maka-appreciate ng love din kasi alam ko namang hindi ka lang nauuto. Hindi ako uto-uto yun. At saka alam kong scripted yan eh. Hindi ka nauuto ng love team. Yun nga eh. Yun lang, take care of yourselves. Walang totoong love team. Sa mga Katniel fans, sana okay lang kayo. Ganun talaga. Kaya nyo yan. Gagong puta. Unti-unti nyo ring matatanggap yan. Kaya nyo yan. Ay nako, change topic na nga. Earlier we were talking about yung mga athlete, di ba? Yes. Alam mo yung documentary na Athlete A? Hindi. Wala. Gago, ang lupit nun, men. Tungkol saan yun? Interesting yung mga pinanood mo last time. Matagal ko na napanood yun actually. Icarus, Athlete A. Yeah. Hindi ko lang nabanggit kanina kasi hindi naman siya relevant talaga. Tungkol saan yun? Hindi kasi yung Athlete A, basically mayroong isang, di ba, halimbawa, mayroong, hindi halimbawa, ito talaga yung nangyari. May mga gymnasts back then, mga early 90s, 2000s, 2010s, ganyan. Na inakusahan yung isang yung physical therapist nila, yung doctor. Yung pangalan niya si Larry Nassar. Okay. Ang ginagawa niya, 'di ba kapag na-injure yung athlete, yung gymnast. Siyempre, i-physical check niya lahat. Tapos ang ginagawa niya, without gloves, ini-insert niya yung daliri niya dun sa vag. What the? Gagi. Tapos Kaya ng trip yan. Ang malupit pa doon kasi ang tingin nila professional lang siya na doktor na walang mali siya yung ginagawa niya. Hindi ka, parang unnecessary. Well, diba? Excuse na lang yun para makapangmanyak eh. Gago, no? Ang lupit kasi maraming nag-accuse sa kanya tapos napatunayan naman totoo kasi maraming accounts ilang beses na nangyari sa kanila eh. Nire-report nila pero hindi pinapansin ng mga officials kasi ay practice niya eh. Okay lang yan. Doktor namin niya, magaling yan eh. Well, yung reputation niya before the allegations, okay naman talaga. Mabait siyang doktor. Pero alam mo, pag tinignan mo siya, si Larry Nassar, mukha siyang loser talaga eh. Talaga. Yung mukha niya mukhang natuno eh. Ganyan no. Tapos nung nasa trial siya, na-convict na siya, nakaganon pa rin siya. Nakakagago yung mukha niya. Mukha siyang maamong kawawa na sobrang evil. Meron ba sa Netflix nun? Ang alam ko nasa Netflix yun eh, yung Athlete A. Ba't Athlete A? Kasi may kinonsider doon na siya si Athlete A.
Oh. Exhibit A. Oo. Parang ganun. Okay. O siya yung first victim. Marami siyang victim na na mga bata noon. Mostly teenagers, Teenagers hanggang mga late teens, Oo. ganun. Mga approaching 20. approaching 20, ganun. Yun yung mga victim niya kasi gusto niya mga bata pa. Gago. O akala nila ano lang siya kumbaga parang professional procedure lang ng doktor, ganun. Tapos yun pala yung ginagawa niya behind the scenes. Tapos syempre pakiramdam nila na violate sila. Oo. Kinonsulta nila, tapos nalaman nilang ay mali pala to. Mali, oo. Oh, sobrang demeaning, sobrang dehumanizing talaga. Pero interesting the way na i-present nila yung documentary kasi you could see the evil even in the most professionals, ganun. Totoo. Even among professionals. Kahit, they're everywhere, mga evil people. Parang yung nangyayari ngayon sa So, parang yung nangyayari sa Gaza. oh, yeah. Ganon. Nasaan na ba tayo dito sa Pinas pagdating sa Israel and Gaza conflict? Do you hear anything from our politicians? Any support? Wala, no? Neutral. Oo. Kasi, tropa Israel. Ganun. Well, nandun na tayo. Pero yun nga. I don't know which side of the story are they being Alam ko kulang dito a part of. Ganun. Kulang dito, they're not looking at the bigger picture. Yun nga. I mean, try to zoom out. Oo. Marami ako nakikita na mostly post na I stand with Israel. Tapos parang, dude. Di nila alam yung reason. Oo. Hindi yan eh. Well, hindi ko mabiblame yung mga hindi masyadong familiar doon sa hindi masyadong familiar doon sa conflict eh. Ayun. Alam mo nagko-contemplate din ako kung pag-uusapan pa natin to eh, pero since nabanggit ko na nandito na tayo, let's go Para for makita naman lang ibang side natin. Di lang tayo puro porn. Hindi, tsaka every once in a while a little bit of seriousness won't hurt. Oo naman. Yun nga, it won't hurt a little bit of serious talk. Well, I dig tawag dito. I researched about this conflict since the beginning for the past 2 months. Sige. And yung nakalap kong information, hindi siya enough pero it's enough to be disturbing. Talaga parang seryoso nangyari to since the dawn of Israel. Yes. Ganyan. Kasi ang buong kwento kasi ito. Sana I remember it correctly. Okay, so after World War II, 1945, they the British wanted to give the Jewish people their own land. Kasi during that time, they were still controlling Palestine. Palestine pa yung buong lugar na yon at that time, yung buong Gaza Strip. geography. Hindi lang yung Gaza Strip, yung buong land na yon. So yun, binigay nila doon yung 50%, mga ganun, 50 to 54% binigay nila sa mga Zionists, sa mga Jewish. Mga Jewish. Yun. Zionist. Iba pa yung Zionist sa Judaism. Iba pa yun. Iba yun. Tapos, sige, deal. Kukunin na namin yan. Kasi finally, meron ng homeland yung mga Jewish people. Ganyan. Tapos yung mga Arab, yung mga Palestinian, no, hindi fair yun. That's not fair at all. Kasi ang bibigay lang sa kanila, mga nasa 46%. Sarili nilang lugar yun eh. Sarili nilang lupa yun eh. Diba? Tapos bibigay lang dun kung sa mga outsider. Wala silang problema sa mga Jew to begin with. Pero naging problema na yung system. Yung system nga, yung nung 1948, doon na nagsimula eh. Yung partehan ng lupa. Hindi lang siya partehan ng lupa eh. Basically, forced expulsion yung nangyari. Paano forced expulsion? Forced, you will be forcibly removed from your house. Homeland, from your home. Parang, sabi Pangit, kasi kaya malakas ang loob nila noon, yung mga Zionists noong time na yun kasi sabi ng United Nations, yun yung napag-desisyonan nila na ibigay na land sa kanila, 50 to 54% of the land, parang ganon. Tapos, syempre, pumayag yung mga Jew, yung mga Zionists, pero yung mga Arab, hindi fair to. So, ang nangyari, naggera sila noong 1948, nanalo yung Israel. Okay. Tapos after noon, nag-declare sila ng independence, ganon. So, before or after the war, nag-declare sila ng independence, ganun. And then, after like 19 years, noong 1967, yun na naman, nagkaroon ng preemptive war. Nag-conflict na naman, kalaban na naman nila yung mga Arab nations. Nanalo na naman sila. And Egypt, diba magkalaban nila Egypt? Ang pagkakatanda ko, Egypt, Libya, Syria, parang ganun. Tapos, ang nangyari next, nung nanalo sila sa war na yun, yung Israel, kinangkam na nila yung 90%. Kaya ang nangyari, natira na lang yung Gaza Strip tsaka yung West Bank. Basically, yun yung Palestine. Magkalayo pa yun. Magkalayo pa. Tapos yung West Bank, ino-occupy din ng Israel yun. Maliit lang na part talaga yung natira sa Palestine.
And then yun nga, nung una silang pinaalis, yung mga Palestinians, there were 700,000 Palestinians Oh. na forcefully removed sa mga homes nila. Some fled, some were just killed on the spot. Okay, you don't want to leave your house? Shoot to kill. Ganon. So inoccupy na yung lugar nila. And they have absolutely zero rights. Oh, to do that. And they have, ang nangyari pa dun sa Palestine, sa mga Palestinian people, they have zero rights at all. Wala silang karapatang magreklamo, to even vote, to even say anything. This is the new life, this is the new era of Israel. So deal with it. Ganun yung nangyari daw. Sabi ko, ang dark umpisa pa lang. Ang sad. Oo. Akala nga ng iba, nagsimula lahat ng to sa October 7 eh. October 7. Yung attack sa October 7, yung sa nitong taon lang na to, yung Hamas. Yung Israel tsaka Hamas. Akala nila yun na yun eh. Akala nila ito yung 9/11 ng Israel, pero there's so much more to it. May much deeper pa eh. There's so much more about this story kasi may mga factions, may mga geopolitical issues dito. Tsaka may mga common interest kasi yung Western powers sa Israel. Tinutustusan sila eh. Yun nga, pinafund sila ng US. Dati, supported sila ng Britain, ng France. Tapos biglang, for some reason, bumitaw sila. Ang nag-take over yung America naman. And then, yun nga, sunod-sunod, for almost 75 years na by now, illegally occupied yung mga Palestinians. They're under heavy surveillance every day. They have limited supply of water, food, electricity. And I doubt it kung meron silang magandang access sa internet. Yun yung problem eh. Kasi everything is controlled by the State of Israel. Yun yung nalaman ko sa mga na-research ko. So sabi ko, grabe kung accurate man itong nalaman ko. Bakit sobrang demeaning naman ito? They're being treated like shit eh, yung mga Palestinians. So yun nga, I just wish that they would have a separate state. It's not that hard to give them the rights. Kasi ang nakikita ko kasi, ayaw talaga ng Israel na magkaroon ng rights yung Palestine for whatever reason. So, parang ang dating na parang pa-genocide na yung ano nila eh. No? Actually, hindi na pa genocide. Genocidal na eh. Genocidal approach. Purpose. Genocide na sila ngayon. Tinan mo na lang, sabi ng United Nations, yung council, ito yung prime example ng genocide eh. You're forcefully removing them from their posts, from their homes, dropping bombs every day at them, killing babies, mothers, excuse na lang yung Hamas eh. Any civilian casualty, they don't care about the lives kasi they hate Palestine. Tingnan mo yun, pupunta ako sa bahay mo. Ayaw mong umalis kasi sinasabi ko, akin na tong lugar mo eh. Tapos papatayin kita kung ayaw mong sumunod sa akin. And that never stopped since 1948. If you go way back, madidishearten kayo parang, tangana, is this worth every life lost? Hindi ba ang seryoso na itong usapan? Yun nga, pero ang akin lang, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos tong conflict na to. Kasi it doesn't seem like Israel, the state of Israel, at least the government, wants to put an end to this. Kasi clearly, sinabi to ng prime minister nila si Benjamin Netanyahu. Ang sabi niya, gusto nilang i-flatten yung Gaza. Flatten. Grabe yung term, no? After flattening Gaza, they would rebuild it from the ground up and then colonize it again with the Israeli people. It's about land. It's about land. It's not about religion anymore. Kaya may ibang may ibang Jewish ngayon na umaalis sa pagiging Zionist. Oo. Ang daming kaya parang hanggang kailan matatapos? Yun nga. Yun naman yung kinagulat ko. Kasi akala ko, yung mga Jewish Israeli talaga, lahat sila ganun mag-isip. Yun pala kasi, member sila ng Zionists. Yun. Iba pa kasi yung Zionist eh. Sila kasi yung mga Zionist, according to sa research ko, ang sabi nila kasi, kapag you are a Zionist, basically you are pro-Israeli state, you are basically you support the idea of a Jewish state. Even if that means that you need to exterminate people from their homeland, which is Palestine. Kill all of them as long as you live prosperously in that land. Ganon. And then flourish. Ganon. So sabi ko, grabe, ibang genocide to eh. Parang
Ang dami kasing pwede mong sabihin dito na pwede kang i-brand as anti-Semite eh. Oh. 'Di ba? Kaya nakakagago eh. Pag sinabi nilang hindi mo gusto ang Zionism, automatically anti-Jewish ka. Anti-Semitic ka na. Oo, anti-Semitic ka na rin kagad. Hindi ganun. Hindi. May mga Jewish, yung mga Hasidic Jews, yung mga Orthodox Jews din ganun. Oh. Sinasabi nila, hindi kami Zionist. Iba ang Zionism sa Judaism. Judaism, magkaiba yun. Magkaiba yun. Basically kasi yung Judaism daw, ay yung Zionism, equal siya sa atheism. Wala silang pakialam sa Judaism. Pero ginagamit nila yung Judaism as a shield to as an have excuse. as an excuse to avoid tawag dito, to avoid scrutiny. Scrutiny. Kasi Totoo. kapag criticize mo yung Zionist, automatically anti-Jewish ka. Pero yung mga Jews, sinasabi nila, hindi yun yung nangyayari dito. Mali kayo ng perception, mali yung intindi ninyo. Iba yung practice nila. Iba yung practice nila. Tsaka marami na rin protest all around the world, napansin mo. Global na. Global. Oo. Nagulat ako sa Ireland eh. Supporter ng Palestine eh. Hindi, siya naranasan nila yun eh. Ayun nga eh, basically, genocide din sila dati. Na-trigger sila sa sa US eh. Ina nyo ah. Hindi, tsaka yung Britain din kasi dati, ang tingin sa mga Irish, mga mabababang tao eh. Trash people. Doon ako natanga eh. Bakit ang baba ng tingin nila sa mga Irish eh, magkakamukha lang naman sila. Tapos di ba naging immigrant sila sa US? Yung mga Italians din. Italians. Noong 20th century, early 20th century. Ganon. So yun nga, I just wish this conflict would end. Give the Palestinian people the rights. Alam mo ba yung mga Free Palestine. free the deserving people, yun na lang. Ang hirap din kasi magsalita eh pag kapag pro-Palestine ka, automatically anti-Jew ka daw. Saan ka lulugar? Tangina. May iba pa dyan, I stand with Israel talaga. Doon ako natitrigger eh. Parang, I stand with Israel kasi bansa siya ng Diyos. No. Alam mo, meron akong, ito muna, Look at the bigger picture. Alam mo, grabe. Ang dami ko nakikitang video, hindi lang basta clip, full video. Mga politicians sa Israel to eh. On national TV, they would say the most racist shit possible towards Arabs. They're human animals. We should exterminate them. We should destroy them. Destroy Palestine. Gagi, sobrang, ako as an Arab, na-offend ako eh. Alam ko hindi ako Palestinian. Magkakaiba kami ng mga beliefs, actually. Pero, pare-pares lang naman kaming Islamic eh. And technically, Arab pa rin naman talaga sila, syempre. Na-offend ako para sa kanila talaga. Kasi grabe, on national TV, sasabihin mo yan. Ironic, no? They became the person they hate. Yun nga eh, they became the very thing they swore to destroy. Yes. Which is Nazism. Tama. Alam mo, marami na rin claim na yung mga Zionist people, equivalent na rin sa mga Nazi. Yes, ganun na nga eh. Back then, di ba, World War II, ang branding nila sa mga Jewish people, yung mga Nazi, ang branding nila sa Jewish people, rats. Ngayon, ang branding ng yung mga Zionists sa mga Arabs, human animals. Grabe, no? They changed the perception in just one snap of a finger. Ganon. One snap of the finger, rather. Ganon. So, ang akin lang, how could they get away with that kind of racist stuff? Pag sinabi mo yun on national TV sa US o dito, heavily scrutinized kayo. Cancelled ka. Pero doon, okay lang. Parang it's another Tuesday. Ganon. Utang ina. Basta pag marinig mo yung mga sinasabi nila, mga politician pa yun na jaw-dropping eh. Talaga? Sinabi mo yun? Naalala ko gagi si Larry Gadon. Alam ko nung tumatakbo siya nun eh. In-interview siya sa TV. Anong tingin mo sa mga taga Mindanao? Parang ganun. I vaguely remember this. Ang sabi niya, patayin lahat. Dapat patay. Pati yung mga bata po. Sabi nung nag-i-interview, lahat patay. Dapat patayin lahat ng mga Muslim dyan. Parang ganun sinasabi niya sa Mindanao daw. Gago yun. Sabi ko, tangin to genocidal maniac. Buti nga na-disbar yung hayop na yan. Gago ang puta. Buti nga sa'yo. Naalala ko sa kanya yung mga politician nga sa Israel eh. Talagang they lie. Ganun sila ka ano. They lie about everything, man. They lie in your face. May mga fact kasi sila na pinipush sa mukha mo eh. And this is the fact. Believe us or else. You're an anti-Semite. Ang hirap eh. Di ba? Parang lang hirap ko pag-usapan nito dito yan eh. Nga, ang dark, di ba? But I have something to lighten up the mood before we wrap this up. Yun nga eh. Anyway, they deserve freedom.
I hope Palestine will have its freedom Lahat soon. ng deserve ng freedom. Yun lang naman yun sa akin. Eto naman. Let's stop the conflict na. I hope this ends soon. Yun na lang yung prayers ko. Grabe. Tigil na. Itong 2023 talaga crazy year. Grabe ng 2023. Parang tornado na ayaw matapos yung 2023. Anyway, I have something, di ba sinabi ko kanina, I have something to lighten up the mood before we wrap this up. may nakita kasi akong tweet from 2 years ago. By the way, hindi ako nagtutweet X na ngayon, boy. X yun. Ano siya, may naghalungkat, tapos in-expose niya. Ito yun. Si Benjamin Netanyahu, yung prime minister ngayon ng Israel, Yes. meron siyang tweet na nagte-thank you siya sa bawat bansa na to. Tapos nakalagay doon yung emoji ng bawat flag ng bawat country. Marami siyang binanggit na bansa. May nag-reply doon sa thread niya, Indian guy. Doon pala natatawa ka na no? Tapos sabi niya, Sir, please include India. We support you here in India. We stand with Israel. We love Israel. Ganun sinasabi niya. Tapos hindi nag-reply si Netanyahu, syempre. Busy yung tao, syempre, di ba? Pakialam ko sa'yo. Social media manager siya. May social media manager siya. Tapos dun sa thread na yun, dun sa comment na yun ng Indian guy, may nag-reply na Israeli guy. Yung comment sa kanya, yung reply sa kanya nung Israeli guy, we have toilet here. Gagawang racist, sobra. Sobrang offensive. Tapos, yung Indian guy, parang naging defensive pa. Oh, no, bro. We understand. We support Israel. We love you here in India. We're friends. We're friends. Ganun yung sinasabi nung Indian guy. Ayun, I vaguely remember this, I vaguely remember this. Tapos, hindi masyadong accurate yung sinasabi ko. Pero yun yung idea, basically. Yun yung konteksto. Basically, hey, we are friends with Israel. We love you, Israel. Ganun yung India. Tapos, nag-reply ulit yung Indian guy, we don't need your support. We're okay here. Ganun. Alam mo yung basic analogy lang dito. Para kang yung unpopular kid sa school na tinatry mag-fit in sa mga cool kids. Sa mga popular kids sa school. Mas ka dito, mahirap ka eh. Parang, wala kaming pake sa'yo. Hindi ka cool kagaya namin. Tapos pinipilit mo pa rin magsumiksik sa lugar nila. Gago. Ang sad. Parang ang pathetic talaga. Tapos ang daming na-disappoint na mga Indian people. Tsaka, nung time din ng October 7 attacks din, may mga nagvo-volunteer na mga Indian people na baka pwede rin makisali sila sa pagpatay sa mga Arabs. Gago. Ang lupit, gagi. Sinabi to nung defense minister ng Israel, if I'm not mistaken. Sabi niya, nabanggit niya yung India, tapos sabi nila, no, thank you, we can handle this war at ourselves, ganun. Pero yun nga, nung nakita ko yung tweet na yun, gumaan yung mood ko nung araw na yun. mahirap maging Pilipino ngayon doon. Yun nga lugar eh. Hindi, yun nga I mean, diba? May mga nadamay din talaga na Pilipino Yun nakakalungkot eh. Nakakalungkot lang yung mga caregiver doon. Mga caregiver na buong buhay nila nandun sila. Yun nga diba? I just hope the conflict would end. Sana matapos na. May mga call naman sa ceasefire Every day pinipilit ng mga tao yun Yun nga, tsaka yun nga, free the ones who need freedom. Yun nga bigay lang. Nila yung deserve nila yun. Hopefully talaga hindi na siya maulit kasi when you take a look at the situation, it's getting out of hand. Carpet bombing every day. Diba? They have nowhere to go. Mga bata namamatay. Dami ko nakitang harrowing talaga na images yung mga baby na nasa rubble na. Yeah. Baby na natusta na, nanigas na. Dude, ang hirap tingnan, sobra. Hirap tingnan, di ko. Yun nga pero yun nga. I hope it ends soon. Sana matapos. Yun nga Anyway, that's it. Thank you very much for listening. Thank you. Yun nga we're out for now. We're out. Yeah. See ya!